Ang bida ng pelikula ay si Jennifer Hills, isang novelista mula sa New York City. Bilang isang malayang babae, siya ay papunta sa isang maliit na nayon sa Connecticut, kung saan siya ay umarkila ng isang kubo. Naniniwala si Jennifer na ang katahimikan at payapang kapaligiran ng lugar ay makakatulong sa kanya upang malampasan ang kanyang writer's block. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa isang tindahan, kung saan siya ay binati ng isang lalaking mukhang kainahinala na nagngangalang Earl. Tila siya ang may-ari ng kabong kanyang inarkila. Ibinigay ni Earl ang mga susi at binigyan siya ng direksyon patungo sa lugar. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Jennifer ito at umalis na lamang pagkatapos magpasalamat. Sa kanyang paglalakbay, namangha siya sa ganda ng kanayunan. Ngunit nalito rin siya dahil parang magkakapareho ang lahat ng daan. Kaya't huminto siya sa isang gasolinahan upang magtanong ng direksyon. May 3 lalaki na nagtatrabaho doon, at lahat sila ay mukhang manyak. Mula sa sandaling pumasok si Jennifer, sinimulan na nila siyang titigan ng nakakabahala. Ang isa sa kanila na nagngangalang Johnny ay tinangkapang manligaw. Ngunit ipinagtanggol ni Jennifer ang sarili, na nagdulot ng pagkadapa ni Johnny sa isang timba ng langis. Dahil dito, natawa ng malakas ang kanyang mga kaibigang sina Andy at Stanley. Umalis na rin si Jennifer, at halatang nahiya si Johnny sa pangyayari. Sa susunod na eksena, sa wakas ay nakarating na si Jennifer sa kubo, na malapit sa isang magandang lawa. Pagkatapos, inayos niya ang kanyang mga gamit at nagpakahinga ng comfortable. Sa gabi, agad siyang nagsimulang magtrabaho sa kanyang bagong nobela. Sa kanyang pagsusulat, tila nakakatulong ang tahimik na kapaligiran upang siya ay makapag-concentrate. Kinabukasan ng umaga, habang nagpapahinga si Jennifer sa tabi ng lawa, may narinig siyang mga kakaibang ingay, ngunit pinili niya itong huwag pansinin. Sa pag-aakalang hayop lang yun. Gayunpaman, sa gabi, patuloy pa rin ang ingay. Naiinis si Jennifer dahil nakakaabala ito sa kanyang trabaho, kaya't nagpasya siyang alamin ang pinagmumula ng ingay. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan niya ang isang malapit na shed, at tila doon nagmumula ang ingay. Ngunit nang pumasok si Jennifer, wala siyang nakita kundi ilang gamit, bote ng lason, at iba pang makinarya. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kubo at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit nang buhatin niya ang kanyang laptop, aksidente niyang natapon ang kanyang inumin. Ngayon na marumi ang mga damit ni Jennifer, tinanggal niya ang mga ito at hinugasan sa lababo ng kusina. Nakakagulat, habang ginagawa niya ito, may isang hindi kilalang tao na nagre-record sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nagjogging si Jennifer sa kagubatan upang manatiling fit. Sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang isang inabandonang bahay at nagpasya siyang tingnan ito. Gayunpaman, nang malaman niyang nakakatakot ito, mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa bahay at nagpasya na maligo, ngunit tila barado ang mga gripo. Kaya, kinontak niya ang top hero upang humingi ng tulong. Sa susunod na eksena, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Matthew upang ayusin ang problema. Tila siya ay may karamdaman sa pag-iisip, na nagpapahirap sa kanya na magsalita. Gayunpaman, nagawa niyang ayusin ito, at muling damaloy ang tubig. Labis itong ikinatuwa ni Jennifer kaya lumapit siya kay Matthew at bigla siyang hinalikan. Hindi ito inaasahan ni Matthew, kaya tumakbo siya palayo nang hindi man lang kinuha ang bayad. Ang eksena ay lumipat sa 3 kaibigan mula sa gasolinahan, na nagkakasama sa tabi ng lawa. Si Stanley ay nagre-record ng kanilang mga interaksyon gamit ang kanyang video camera. Dahil hilig niya ito, biglang dumating si Matthew na takot at ikinwento kung paano siya hinalikan ni Jennifer kanina. Inisip ni Johnny na nagsisinungaling siya, ngunit sinabi ni Stanley na maaaring totoo ito. Ipinakita niya sa kanila ang lihim na footage ni Jennifer na kanyang kinunan noong nakaraang gabi. Dahil halos hindi nakadamit si Jennifer, naniniwala ang grupo na gusto niya ng kasiyahan. Kaya, gumawa sila ng isang masamang plano upang harapin siya. Nang gabing yun, nagising si Jennifer dahil sa ilang kakaibang ingay. Takot na takot, nagpasya siyang tingnan ito at natagpuan niya ang isang patay na ibon sa labas. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nakita niyang bukas ang kanyang laptop at ang wallpaper ay ang larawan ng 3 lalaki mula sa gasolinahan. Doon niya napagtanto na na-infiltrate na ang kanyang bahay. Habang desperadong humihingi ng tulong si Jennifer, sina Johnny, Andy, at Stanley ay pumulibot sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos, hinayla rin si Matthew sa silid upang sumali sa kanila. Ayaw niyang sumama, ngunit dahil sa peer pressure, napilitan siya. Ang grupo ay nangapi kay Jennifer sa pamamagitan ng pagpapasok ng iba't ibang bagay sa kanyang bibig. Una, nagpasok si Johnny ng baril at ginamit ito ng may kahalayan. Ginawa rin ito ni Andy gamit ang isang bote ng vodka. Sa isang pagkakataon, nang masyadong relax ang mga lalaki, sinamantala ito ni Jennifer. Una niyang sinaktan ang tuhod ni Andy gamit ang bote ng vodka at saka binuhusan ng pepper spray si Stanley. Pagkatapos nito, tumakbo siya papasok sa kagubatan hanggang sa makasalubong niya sina Earl at ang lokal na sheriff na si Storch. Pinakalma siya ni Storch at ipinakita ang kanyang badge, na nagsasabing ligtas na siya ngayon. Pagkatapos, pinalayo niya si Earl at dinala si Jennifer pabalik sa kubo sa pagpapanggap na haharapin ang masasamang lalaki. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar, nagbago ang ugali ni Storch. Nang makita niya ang weed at alak sa mesa, pinaghinalaan niyang nagsisinungaling si Jennifer. Desperadong sinubukan ni Jennifer na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi siya pinakinggan.
Sa halip, sinabihan siyang lumingon upang siya'y masaliksik. Sumunod si Jennifer nang walang malay, at doon sinimulan ni Storch na hawakan ang kanyang baywang. Nang subukan niyang lumaban, pumasok ang iba pang lalaki, na nagpakitang kaibigan sila ni Storch. Ngayon, napasama si Jennifer sa isang nakakatakot na sitwasyon na walang takas. Pilit siyang hinuberan ng mga lalaki, at si Matthew ang unang nagsimula ng malupit na gawain, hanggang sa siya'y nasiyahan. Pinagsamantalahan niya si Jennifer. Si Jennifer, na labis ang nararamdamang sakit, dahan-daang lumabas ng silid, ngunit sinundan siya ng mga lalaki. Hinayla siya ni Andy sa buhok at inilubog ang kanyang mukha sa isang tubig ng ilang beses. Pagkatapos nito, lahat ng lalaki ay nagkanya-kanyang gumawa ng masasamang bagay sa kanya. Kahit si Storch, na dapat ay tagapagtanggol ng batas, ay sumali sa karumal-dumal na gawain ito. Itinuloy ni Stanley ang pagre-record ng buong pangyayari gamit ang kanyang video camera, na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, halos wala nang malay si Jennifer. Gayunpaman, tumayo siya at naglakad ng mas malalim sa kagubatan. Umaasang may makakatulong sa kanya, ngunit patuloy siyang hinabol ng masasamang lalaki. Sa huli, naipit siya sa isang tulay at si Storch ay handa nang tapusin siya. Ngunit sa huling sandali, tumalon si Jennifer sa ilog. Tila nagpakamatay. Hinanap siya ng grupo ng ilang sandali, ngunit nang hindi siya matagpuan, nagpasya silang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinunog nila ang kanyang mga gamit sa kubo, at inutusan din si Stanley na sirain ang video footage. Pagkatapos nito, bumalik si Storch sa kanyang pamilya na parang walang nangyari. Kahit may sarili siyang anak na babae, hindi siya nag-atubiling sirain ang buhay ng isa pang babae. Kinabukasan, nagtungo siya sa tindahan ni Earl at ibinalik ang susi ng kubo, na nagsasabing umalis si Jennifer nang walang paalam. Ilang linggo ang lumipas, at tila nakalimutan na ng masasamang grupo ang insidente. Namumuhay sila ng normal, umiinom ng beer at nagkakasama. Si Matthew lang ang tila naapektuhan, dahil halos lahat ng oras niya ay mag-isa. Nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Isang araw, habang nagpapahinga si Johnny sa labas ng kanyang bahay, dumating si Stanley na may masamang balita. Ipinagtapat niya na may nagnakaw ng kanyang camera, at naroon ang kontrobersyal na footage na hindi niya winasak. Nagalit si Johnny at sinaktan niya agad ang kaibigan dahil inilagay nito sa panganib ang kanilang buhay. Nang gabing yun, habang nag-iisa si Johnny sa bahay, may narinig siyang ingay. Nang lumabas siya para tingnan, may nakita siyang patay na ibon. Inisip niyang biro lang ito, kaya tinadyakan niya ang ibon at natulog. Gayunpaman, patuloy ang ingay, kaya muling lumabas siya. Sa kanyang pagkagulat, ang patay na ibon ay bumalik na parang may naglalaro sa kanya. Galit na kumuha si Johnny ng kanyang baril. Ngunit nang lumabas siya, may nakita siyang tsinelas ni Jennifer sa kanyang balkonahe. Takot na takot, hinanap niya ang paligid ngunit walang nakita. Sa ibang lugar, habang pauwi si Storch mula sa trabaho, binigyan siya ng kanyang asawa ng isang pakete, na sinabing ibinigay ng isang hindi kilalang tao. Akala ni Storch na maagang regalo ito para sa Pasko. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isa pala ito sa mga iligal na tape ni Stanley. Galit na kinonfront niya ang grupo at humingi ng paliwanag. Naniniwala siyang sinasadya ito ni Stanley para sirain ang kanyang pamilya. Ngunit ipinagtanggol ni Johnny ang kaibigan at ipinakita ang tsinelas. Sinabi niyang may ibang naglalaro sa kanila. Napagtanto ni Storch na sila ay nasa malubhang panganib, kaya nagpasya siyang alisin ang lahat ng posibleng magdulot ng problema. Ang unang biktima ay si Earl, dahil nakita niya si Storch na nag-escort kay Jennifer papasok sa kubo ng gabing yun. Pagkatapos, nagpasya ang sheriff na tapusin si Matthew, dahil hindi naman ito sumang-ayon sa kanilang plano. Ang eksena ay lumipat kay Matthew, na nasa labas ng kubo at nag-iisip tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi pa rin siya nakakabawi mula sa insidente. Bigla, may narinig siyang kakaibang tinig, kaya nagmamadali siyang pumasok sa kubo. Habang hinahanap niya ang bawat silid, hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa hagdan. Nang magkamalay siya, labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Nakaupo si Jennifer sa sopa, puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumapit si Matthew at humingi ng taimtim na paumanhin sa kanyang mga ginawa. Una, nagkunwari si Jennifer na aaliwin siya, ngunit sa tamang pagkakataon, tinalian niya ng lubad ang leeg ni Matthew at tila binigti siya hanggang sa mamatay. Kinabukasan, habang hinahanap ni Stanley at Andy si Matthew, natagpuan nila ang parehong inabandonang bahay. Pumasok si Andy para tingnan ito habang si Stanley ay nanatili sa labas. Biglang harapin ni Stanley si Jennifer, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan niyang saksakin siya, ngunit nahuli siya sa isang bear trap na inilagay ni Jennifer doon. Nang marinig ang sigaw ni Stanley, nagmadaling lumabas si Andy, ngunit mabilis siyang sinapak ni Jennifer. Si Stanley ay tinamaan ng isang baseball bat sa ulo. Sa susunod na eksena, nagising si Stanley na nakatali sa isang puno. Itinutok ni Jennifer ang camera niya at itinutuloy ang pagre-record, tulad ng ginawa ni Stanley sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagpapahirap. Una, ipinasok niya ang isang patay na daga sa bibig ni Stanley, na nagdulot ng pagsusuka nito. Pagkatapos, tinuhag niya ang mga talukap ng mata nito gamit ang mga kawit ng pamingwit. Tinitiyak na hindi ito makakapikit. Sa huli, pinuksa niya ang isang isda at ikinalat ang bitukan nito sa mukha ni Stanley. Dahil sa amoy, lumapit ang mga uwak at sinimulang tuck-in si Stanley. Dahil hindi siya makagalaw, kinain ng mga uwak ang kanyang mga mata.
hanggang sa siya'y mamatay sa pagkawala ng dugo. Pagkatapos nito, ipinakita ang kalagayan ni Andy, na nakatali sa ibabaw ng isang bathtub na puno ng kumukulong tubig. Sinusuportahan siya ng ilang piraso ng kahoy. Tinanggal ni Jennifer ang isa sa mga ito, kaya wala na siyang choice kundi suportahan ang kanyang sariling timbang. Pagkaraan ng ilang segundo, bumigay ang kanyang katawan, at namatay siya sa nakakapasong tubig. Kinabukasan, pumunta si Jennifer sa gasolinahan na nakasuot ng isang nakakaakit na damit. Tulad ng inaasahan, nahulog si Johnny sa bitag, at nang lumapit siya, sinapak siya ni Jennifer sa ulo. Dinala niya ito sa parehong inabandonang bahay at tinali ng hubad. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagpapahirap. Inalis niya ang mga ngipin ni Johnny isa-isa habang pinapaalala sa kanya ang mga malulupit na ginawa nito sa kanya. Ipinasok rin niya ang baril sa lalamunan ni Johnny, tulad ng ginawa nito sa kanya. Ngunit sa halip na magsisi, tumawa si Johnny ng parang baliw. Tila wala siyang natutuhan sa kanyang mga pagkakamali. Dahil dito, galit na kinuha ni Jennifer ang isang gunting at pinutol ang ari ni Johnny. Pagkatapos, pinakain niya ito sa kanya. Sumigaw si Johnny sa sakit at kalaunan ay namatay dahil sa labis na pagdurugo. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Storch, tumawag ang kanyang asawa. Binanggit nito na naroon ang guro ng kanilang anak at gusto nitong kausapin siya. Nang malaman ni Storch na si Jennifer pala ito, labis siyang nagulat. Bumalik siya sa kanilang bahay, natatakot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit nang dumating siya, nalaman niyang dinala na ng guro ang kanilang anak sa parke. Takot na takot, nagmadali siya sa lugar at naghanap sa paligid. Ngunit bigla, sinalakay siya ni Jennifer mula sa likuran at sinapak siya. Nang magising si Storch, may nakita siyang ripple na nakapasok sa kanyang likod. Itinulak pa ito ni Jennifer, na nagdulot ng matinding sakit. Pagkatapos, lumakad siya sa kabilang bahagi ng silid at inalis ang takip sa isang lalaki, na si Matthew. Buhay pa ito, ngunit walang malay. Tinali ni Jennifer ang kamay nito ng lubid, at ang kabilang dulo ay nakakabit sa trigger ng ripple. Ipinaliwanag niya na kung gagalaw si Matthew kahit kaunti, pareho silang mamamatay. Pagkatapos, lumabas siya ng silid, iniwan ang mga lalaki sa kanilang kapalaran. Nang magising si Matthew, nagpanik siya nang makita ang kanyang kalagayan. Dahil dito, pareho silang namatay sa ripple. Nagwakas ang pelikula nang ngumiti ng bahagya si Jennifer. Sa wakas, natapos na niya ang kanyang paghihiganti.